everybody and welcome back na naman sa ating YouTube channel. Hyper, nakakailang ng whopper ang mangyan eh. So, nandito tayo ngayon sa may puno. Hindi ko alam kung anong puno iyan. At habang tayo naghihintay ng aking bus na sasakyan dahil na late po tayo ng pag-out sa ating trabaho. So, hindi ko nabutan yung alas 3 na bus. Kaya naman, nandito tayo ngayon sa ilalim ng puno na ito. Pero dapat, doon pa po yung bus stop. Kaya lang, sabi ko habang naghihintay muna tayo at habang sila nakakagulo dyan, traffic. So dito muna tayo tumambay. Kasi pag tayo doon tumambay, Skopuro din, napakainit doon. Kasi yung init ng singaw ng semento. Kasi along the highway lang kasi, kaya sobrang init. Tapos minsan, ang tagal pa ng bus dumating. Hindi sila na dumadating sa tamang oras, kaya Skopuro de yung singit ko basa-basa na. Kaya dito na lang muna tayo nang maghintay. At kung mapapansin nyo, dati na vlog natin yan, yung area na yan, which is nung binaha dito. Opo, binaha dito, diba? Dito sa area nito, sobrang pag umulan dito ng malakas, ng tuloy-tuloy, madaling bumaha dito. Kahit na ang gaganda ng mga bahay dito, grabe pa pag binaha dito. At ang tagal din bago humupa yung baha, kaya medyo natagalan din tayong dumaan sa area na to. At sa sobrang pagmamadali ko kanina, pag out, hindi na tayo nakabili ng ng mamamerenda. So ang plano ko, kapag baba natin ng bus doon, malapit doon sa tinitira namin, punta na lang tayo doon sa cold store. Papakita ko sa inyo yung cold store. Parang siya, sari-sari store dito kung parang sari-sari store sa atin sa Pilipinas kung tawagin siya. Pero dito cold store ang tawag doon. So doon na lang tayo bumili ng mga kutkutin kasi makakabili ka doon ng mga tingi-tingi eh. So ayan, punta na tayo. Payong tayo dito, may payong as usual, meron naman tayong payong. Ayan, protection natin sa init, kasi kapag wala kang payong dito, katulad kung nagko-commute, naglalakad, abay mahirap kapag wala kang payong. Buti na lang hindi pa ganun talaga ka-summer ngayon. So yan, punta na tayo doon. Bilis-bilisan natin maglakad. Yun, nandiyan na yung bus, natatanaw ko na yung bus. At dati dito sa area na to, dito rin ako dati nagtatrabaho. Dito ako nagtatrabaho noong 2014 pa, which is yung mall na yan, yung SAR Mall na yan. Diyan po ako dati nagtatrabaho way back 2014, I think. Pinatawid tayo, way back 2014 hanggang 2022. Sobrang lapit lang, no? Sobrang lapit lang. Siguro ang pagitan lang nitong SAR Mall at saka doon sa previous na pinapasukan ko, siguro mga 5 to 7 minutes away kapag nilakad mo. Ganun lang siya kalapit. At yan, ang daming naghihintay ng mga bus. Ay, ang daming naghihintay ng mga bus. Ang daming naghihintay ng mga pasahero. Makakasabay ko yung mga yan. So yan, balikan ko na lang kayo mamaya. So ito na yung cold store. So nandito na tayo ngayon sa cold store. Ito yung cold store dito. So parang sari-sari store dito parang sari-sari store sa atin sa Pilipinas. So may mga ganito rin. Yeah, makikita nyo may mga gulay-gulay ka dyan mabibili. Ito cold store, maganda din to. Kapag kayo may mga nakulangan ka ng bawang, sibuyas, malayo pa yung supermarket, so punta ka lang dito. At dito nakakautang ka rin. Oo, nakakautang rin dito, pero hindi kami nangungutang dito. May mga gulay-gulay, soft drinks. So bili tayo ng yogurt. Yan ako, yogurt. Yan. Bili tayo ng yogurt para dun sa chia pudding ko. Wala silang low fat, edi ito na lang itong pulupat. Sabi tayo nito.
Ano pa? Ayan mo. Nakabili ka rin ng ganyan. Ayan mga natin. Ano pa ba? May mga ganyan ito din para sila. Okay ba? ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಮೇಪಿಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಹೊರಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ Nabili tayo nitong ano. May mga ganito din sila, mga candy. May mga beats. Mga tingi-tingi. So yun, welcome back to me. Welcome back to me. So nandito na tayo sa bahay. Actually kanina pa, 9:37 na ng gabi. Ang last vlog natin is nung nandun tayo sa cold store. Nung pinakita ko sa inyo yung cold store. At nabanggit ko kanina na pwede kayong mangutang sa cold store ha. Based sa aking experience, kaya ako nasabi na pwede kayo mangutang. Kasi noong way back 2015 pa yata yun. Nandun pa ako sa una kong company. Noong panahon na naubusan tayo ng pera, naubusan ako ng budget, dumating ako sa point na yun nga, nangutang ako sa cold store through my coworker. So siya naman yung nag-introduce sa akin kasi kakilala niya yung may-ari doon, and since good payer din naman siya doon, nangungutang siya rin doon, pero babayad naman siya every month. So one time na naubusan tayo ng pera, naubusan tayo ng budget, instead na manghiram tayo sa mga katrabaho natin, sa kakwarto ko. So yun nangyari, nagkaroon ako nangutang tayo sa cold store. Pero hindi naman siya ganun kalaki, siguro mga nasa 20 BD or less than 20 BD. Pero once ko lang ginawa yun, kaya ako nasabi na pwedeng mangutang. Pero hindi ko lang alam kung sa ibang cold store pwede yun. Pero alam ko pwede sila as long as kakilala ka nila, may info sila galing sa iyo. Pero syempre, hingin kasi yung information mo kapag nangutang ka doon. So, yun kaya ko nasabi. At ngayon, may sasagutin din tayong katanungan. So, shout out natin si Orange Apple 342. Ang sabi niya dito, kasi nagtatanong siya, big shout out po, Boss Patrick. New subscriber po. Oh, wow, thank you naman. Ask ko lang po, baka pwede nyong gawa ng content kung paano or anong process ng pag-tourist dyan sa Bahrain. From Manila to Bahrain ba nag-cross country si Ma'am? Thanks po and more subscribers to come and God bless us all. So, nagtatanong siya kung paano daw mag-tourist dito sa Bahrain. Actually, pagdating sa ganyang mga idea, hindi ganun kalawak yung aking kaalaman kasi hindi ko pa naman na-experience yung mag-tourist visa. Wala pa naman akong kapamilya na dinala dito para mag-tour sila. Pero kanina, nung papauwi tayo, nung nasa bus, naghintay tayo ng bus, so may tinanong tayong kabayan, tinanong ko kung may idea ba siya kung paano kumuha ng tourist visa. Kasi may nakausap ako kanina, si kabayan, yun sinasabi ko sa yung teacher siya dito. Okay. Sabi niya, wala na daw kasi ngayong yung tourist visa, parang hindi na muna daw inallowed. Kasi nga ang ending parang ewan ko. Oo, parang medyo kasi naging mahigpit kasi dito sa Bahrain. Pero nung tinanong ko siya kung meron bang may embassy ba sa Pilipinas ng Bahrain? May embassy ba ng Bahrain sa Pilipinas?
Wala ba? Pero ang sabi niya kasi, kailangan kapag kukuha ka ng tourist visa, kailangan meron ka ditong kapamilya at immediate family ka. Like for example, kung nanay ka, kapatid, anak, siguro kahit pamangkin din siguro baka pwede, no? Tapos yung kapamilya mo na nandito sa Bahrain, siya yung kukuha ng document siguro o yung mga requirements sa embassy dito sa Pero Bahrain. teka lang, ang alam ko rin sa ganyan pagka yung dito ang mag-a-apply, kasi syempre kailangan kami kamag-anak nito, may minimum salary, ano yan eh. Pero ang sabi niya kasi, Oh. yun nga, punta ka sa embassy nga, tapos parang doon ka kukuha yata ng document para may pipila pang ka, tapos saka kung ano man yung makukuha mong document doon, yun parang ibibigay mo sa employer mo. Okay. Tapos dadaan ka pa rin ng agency. So yung agency dito, siya yung gagawa ng mga pag magpa-process ng mo. Okay, kasi parang alam ko tinitingnan din niya yung sweldo mo eh. O sabi nga niya gumastos yata siya ng 500. 500. Oo. Pero magkaiba din pala yung visit visa, magkaiba din pala yung sa tourist visa. Kasi tinanong ko din siya, what if yung nanay ko, gusto ko siyang papuntahin dito. Pero pag ganun daw, Visit. pag visit visa, parang allowed lang yata is 1 month lang yata. Hindi na na-extend niya. Hindi na siya na-extend. Hindi ko na nga rin alam ang kalakaran ngayon. Kasi may nagipit na kasi dito sa Bahrain when it comes to pagbibisa. Kasi yung iba kasi sinasamantala din kasi like for example kapag nag-tourist visa lang sila pero ang ending naghahanap sila ng trabaho dito. So syempre kapag may nahanap sila ng trabaho, nata-transfer yung kanilang visa from nagkakaroon sila ng employer. Para naman kay @Busterwind, ang sabi niya, hello po, new subscriber po, question lang po, sa tingin mo po, okay na po kaya ang 172 BD monthly salary? So tinatanong naman niya dito yung kanyang 172 BD. Tapos nireplyan ko siya kung basic salary po ba yung 172. Tapos sabi niya, 160 basic salary plus 12 BD allowance, shared accommodation and free transportation. Okay na yun. So ibig sabihin, na siya, yun na yung kabuuan ng kanyang sweldo, 172. Pero ang tanong, kasi tinanong ko siya, single ka ba? Or married ka? Kasi kung married ka, yung 172, hindi enough man yun. At depende rin siguro sa trabaho niya. Hindi niya kasi sinespecify kung ano yung position na kanyang in-applyan. Pero kung single ka, at wala ka namang, tawag dito, yung sinusustentuhan, okay na yung panimula. Pero kung may asawa ka at may anak ka, at mayroon kang 10 anak, basta kung may anak ka, hindi sapat yung 172, no? Paano kung wala naman siyang trabaho sa Pinas? Di okay din na rin, hindi grab. Kasi naman sa wala. Kasi kahit sa wala, ibig ko sabihin kasi, syempre, dapat i-analyze mo pa rin yung kasi, ang mahal na ng bilihin ngayon. Kung single siya, ay malinis yun. So, buo niyang makukuha yun kasi wala siyang Oo. Kaya pero kung may... yung allowance sa 12 BD, hindi sapat yun sa isang buwan. Ay, yung 12. Kaya nga, 172 na. 160 yung 160 yung basic niya eh. So, ang allowance is 12. 12. Kahit na libre yung transportation niya, Nakabahay. tsaka bahay. Pwede na rin. Siguro pwede na rin. Siyempre, magbabayad pa siya ng internet. Yung kanya pang food allowance niya. Yun nga yung may allowance nga siyang 12, so dadagdagan niya na lang yun. Sa bagay, nasa sa iyo yun. Diskarte mo na yun kung gusto mo. Kasi ako noon, ang aking starting na sa sahod is 150 talaga yung basic salary ko. Tapos libre yung bahay at saka accommodation. Sa sasakyan, transport. Accommodation at saka transportation. Pero doon sa 150, way back 2014, hindi pa ganun kalaki yung palitan noon. Unlike ngayon na malaki na yung palitan. Tulad ngayon, anong 153. So 153 na ngayon ang palitan ng 1 BD. Asan ba pera mo? Pero, Asan ba pera mo? siyang ganyan.
So itong 1BD, ang katumbas nito sa atin sa Pilipinas, ang palitan ngayon is 153 pesos. Imagine, ang isang 1 dinar is equivalent to 153 pesos. Ngayon, pero katulad ko noong 2014, ang liit pa nun eh. Siguro mga nasa ano pa lang yata nung 119. Eh, isipin mo naman yung bilihin. O kaya nga lang, kumpara ngayon ang bilihin ngayon, mas mahal na ngayon. Oh, so nasa iyo. Parehas lang din. Basta depende pa rin talaga sa sitwasyon kung ano, kung may Kung siya naman ay may trabaho na naman doon, di ba? Oo, hindi kasi niya ni-specify kung ano ba trabaho in-applyan niya, kung may trabaho ba siya doon. Kasi tanong lang niya kung okay ba yung 172 na ano. Depende kasi yan eh kung yung mga expenses mo eh. Kung malaki yung expenses mo, ay kulang yung 172. Lalaki yan? Lalaki siya. 170 so. Eh ako nga nung panahon na yun na ano, hindi pa naman ako kasal noon. Pero kasi half ng 50-50 kasi ginagawa ko noon eh. Or minsan mas mataas pa sa Pilipinas. Yung padala. Ang padala ko noon. Kasi may, imagine 150 ako noon. Minsan pinapadala ko noon 120. 120, minsan 30 BD lang yung natitira sa akin. Pero kasi ano lang yun, bago-bago pa lang ako no, kasi nagbabayad din ako ng mga utang-utang noon. Siyempre, nung umalis naman ako sa Pilipinas, wala naman akong ano noon, yung wala akong budget noon talaga. Kumbaga ano lang yun, sa palaran lang talaga. Kaya nagbayad pa ako ng mga utang-utang noon. Kaya nga tumating ako sa point na nagutom ako, di ba? Nagutang ako sa cold store. So, depende yun sa ano mo, expenses mo. So, continuation lang to ng vlog natin kahapon. At ngayon papunta tayo ngayon ng ano, PNB. PNB, tama po yung Philippine National Bank dito sa Bahrain. Kasi si Mrs. nag-open siya ng bank account niya dito sa Bahrain para may savings. Although meron naman akong savings sa Pilipinas, pero ano, okay na rin yung meron ka dito savings, no? Hindi naman dito yan, doon din yan eh. Hindi ko magagalaw dito yan. Hindi mo siya magagalaw dito. Ako bali dito ka lang nagano ng mga requirements mo. Pero US dollar siya US dollar. Basta gano'n, kumbaga yung requirements mo dito mo ipapasa sa ano, sa office nila. Pero yung pagpa-process nung savings account mo sa Pilipinas pa rin. So hindi mo siya ma-withdraw? Yung dalawa siyang account, isang ATM, isang US dollar. Isang ATM. Ano yung ATM? Yung pwedeng gamitin dito yun. Pwedeng Philippine, ano siya? Peso. Peso. Oo. Tapos Pero yung pwede siyang gamitin dito. ano yung dollar? Yung dollar, yung passbook. So dual nasa Pinas mo siya. lang siyang, oo. So ganun pala yun. Tawag. Tawid na. Go. Pinoy stop. Ano lang ipapakita mo? Yan lang? BFC? Kulay ko lang yung Kukunin. Ano yung kukunin mo? Ay, passbook at ATM. Ang daming tao dito. So, nandito tayo ngayon sa Rock Restaurant. Yung aming favorite na kainan. At yan, bumili tayo dito shawarma. Ano to, pickle? Tsaka itong pickle. Pickle. Ano yun?
Radish. Radish lang. Pag Friday dito, buffet unlimited. Unlimited siya. Bali magbabayad ka na ng 2 di ba? 2 per person. Every Friday lang siya. Start siya ng morning, 11 ba? 11 ng umaga hanggang gabi na siguro. Anghang. Ano ba? Painit. Pero pinagyan ng garlic eh. Sarap siya. Hintay lang namin yung halo-halo. Hop. No cheese. Ito, carrots to. Nabili pa daw ng yelo. Kasi wala pa yung, hindi pa namin yung ano. So ito na yung halo-halo nila. Ang laki. Ano laman nito? Gelatin. Leche plan. Ube. Nasa ilalim. Ang laki. Nice, ha? Ang laki. Jumbo siya. Gulaman to, no? Tama na po, tamis na kasi kami nag-aasupan mo lang. Ayos lang to. Ayos lang? Ayos lang? Ayos lang. So, merong gulaman. Ano to? Saging? Oo, ako okay lang. Ako yung diabetic din eh. Saging. Nata. Sakto siya, hindi siya matamis. Hindi ko matamis. Kape tayo. So yan, nandito na tayo sa bahay. After namin mapunta ng BNB kanina, napunta kami ng Rock Restaurant. Doon sa paborito namin kinakainan at kumain kami doon ng halo-halo at yung shawarma. At sobrang sarap ng shawarma. Nagustuhan ko yung shawarma nila. Hindi siya mag-greasy. Tapos at the same time, ano pa siya, mainit pa siya. Kaya masarap siya. Tapos yung halo-halo, nagustuhan mo ba yung halo-halo? Okay yung halo-halo, hindi naman siya matamis. Hindi siya yung sobrang tamis. Okay din naman yung mga lahok, pero mas maganda sana yun. Kasi mas hinahanap ko yung mga, yung typical na halo-halo na may melon, na may langka, na may niyog. Kaya lang kasi, syempre, wala naman tayo sa Pilipinas. Kaya walang mga ganong klaseng lahok. Kaya okay na rin. Magkano yung binayaran natin doon? Halo-halo? Ha? Lahat 3.5. Hindi yung halo-halo, magkano? Hindi ko nasa may resibo. Hindi mo na ano. So after nun, napunta kami ng Lulu at bumili kami ng upang ulam at nakakita kami kanina doon ng langka. So ang plano namin dito, gagawa kami ng gata to, di ba? Gatang langka, tapos lalagyan namin siya ng dilis. Tapos siya, bumili kami doon ng mga prutas, orange, Tawag na ako. tapos yung kamatis, yung sibuyas, at yung sili. Ano pa yung binili mo?
Tapos, yan, bumili din kami nitong almond milk kasi kami gumagawa kami ng chia pudding. 1 week na tayong gumagawa ng gano'n, di ba? Yung chia pudding, parang ang gagawin nyo, ibababad nyo yung dalawang kutsarang chia, tapos isang cup na gatas. So, bahala na kayo kung anong gatas ang gusto nyo. Ito kasi low fat. Basta nasa yung gusto nyo yung full fat, basta kahit anong klaseng gatas. Ito kasi ang pinili namin yung almond. So, isang tasa nun, tapos 2 kutsara na chia seeds. Tapos ibababad mo siya the whole night. Tapos, kinabukasan, kapag kakainin mo na, so maglagay kasi sa lagayan mo, tapos lalagyan mo siya ng yogurt. Yung yogurt na ginagamit namin, it's either full fat or low fat. Tapos lalagyan mo siya ng mga toppings. Nasa sayo na kung anong toppings ilalagay. Kung gusto mo mangga, saging, berries, basta nasa sayo. Kung gusto mo lagyan ng granola. Tapos meron tayo ditong nagaraya. Ano ba tong Oreo na to? Ayaw ko ba dyan, chocolate ka? Wako, nakuha lang niya ng ganyan. Tapos, eto, dilis yung ilalawak natin dun sa binataang langka. Tapos itong blueberries, sobrang mura na itong blueberries na to, di ba? 990 lang siya, nakano siya, weekend sale. Yung blueberries. Blueberries, wala pa kang 600 yata. Wala pa ba 600? Naka-weekend sale sila. Tapos meron tayo dito mga daon-daon dito. Anong daon to? Kangkong? Sili. Chili leaves. Tapos nakabili din kami ng mangustin. Ito din naka-weekend sale to. 990 to. Pero sa amin napakamahal nito. Pero hindi siya Thailand Indonesia to. Mangustin. Very rare na makabili ka ng ganyan kamura. Tapos ito yung niyog. Tapos maro. Tsaka yung talong. So yun lang yung ating na pamili. At mamaya gagawa tayo ng chia pudding. Papakita ko sa inyo. So yan, gawin na natin yung chia pudding. Ano ba yan? Tansya mo na lang. Pero dapat 1 cup yan. Tapos 2 tablespoon ng chia. Hindi, okay lang ako na bahala. Sige, bahala ka. Shake, shake, shake. So ganyan karami. Tapos 2 tablespoon na chia. Kasi madulas to, kaya gagawin kong 3. Hindi mo siya maging Tatlo? 3 na lang. Okay. Okay, stir. So, yun siya. Tapos ibabad mo lang siya ng overnight. Okay. Tapos ito yung aming toppings na gagawin. Pwedeng banana. Gagawin ko. Banana, ito yung yung mangga. Tsaka yung berries, pwede din siya. Tapos yung Ito yung yogurt, ito yung ginagamit namin yogurt. Kahit anong yogurt, dati ginagamit namin low fat. Ngayon wala kasing low fat, so ito full fat na lang ating gagamitin. Tapos ito yung finished product. ito yung binabad mo kagabi, di ba? Kaya lang yan is hindi siya almond milk, low fat milk. Halo lang. ka siya. So sample ako gagawa ng pambaon. Okay. Diretso mo na dyan. Okay lang naman. So ito yung ating finished product. So maglalagay tayo ng yogurt. Yan kasi maasim kasi. Haluin nyo lang. Okay. Kaya nyo nasa sa inyo yan kung ano gusto nyo ilagay. Lagayan yan. Lalagyan ko rin Still siya na. Lagyan ko siya ng konting granola. Granola. Okay.
Tingnan mo, kaya dapat lang palang okay lang na malabnaw yung ano nun. Kasi sa dami ng ilalagay mo. Tapos, Okay? pwede din dyan strawberry. Ito Basta lang. kahit anong toppings na pwede nyo ilagay. Maglalagay ng konting ganito. Lasa no? Tapos ito yung blueberry. Yan. Yan yung itsura niya. Yan siya. Baka mo na yung bukas. Ano, konting almond. Look, Malapot eh. malapot. Magandang malapot eh. Lalapot pa yun kasi absorb ng granola. Pwede rin siya lagyan ng banana. Yan. Ang chia seed is a superfood siya at sobrang dami niyang health benefits kang makukuha. Lalo na sa mga diabetic. Yan, pwede sa mga diabetic. Pang din siya sa mga chronic disease. Tapos, basta marami siyang benepisyo sa ating katawan. So, lalagyan din ng banana. Yan, banana. Super yummy na lang yung merienda. Pwede mong kainin ito sa umaga, Lunch ko nga to eh. tanghalian, snack. Okay na yan. Kahit anong oras mo pwede siyang kainin. Merienda. Sarap yan. Sabi siya, napaka-healthy yan. Tsaka hindi siya Busog ako matamis. yan hanggang nakakaramdam ng gutom. Para siyang bilo-bilo, no? Sabo. So yun lang yung ating vlog for today. Dito na natin edit yung vlog. At kailangan ko nang edit yung aking vlog. At happy birthday ulit pala kay Manay. Today is Manay's birthday. At huwag mo kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel and click the notification bell para every time na mag-upload ako ng video ay na-updated kayo. At maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Na sobrang na-appreciate ko yung mga kino-comment ninyo. At salamat sa hindi nyo pag-skip ng ads. Malaking bagay yun sa amin. Dahil, yan, maliit lang naman kaming small YouTuber lang naman kami. Kaya malaking bagay na hindi ka nag-skip ng ads. So, yun, hanggang dito na lamang. Bye-bye! Paalam!